dapat tumbukin na natin yun. Walang pagpapaligoy-ligoy. At kasama ko si Brother Vince. Ayusin na natin ang ating mikropono. At habang tayo'y nag-aantay sa pakikipagkaisa ng iba't ibang mga organisasyon na papunta rito sa Senado, tayo ay magkakaroon ng maiksing programa muna at ilang mga pagpapahayag ng pakikipagkaisa. Okay, mga kasama, yung mga lalaki. I-block natin para walang gulo. Mapayapa, subalit mga kasama sa Motorcycle Riders Team, i-block out natin ang area na ito sapagkat ito ay ibinigay sa atin sa ilang araw ng asembleyang mapayapa na ginagawa natin. Yung DRS at DRT, pakitulungan po doon. At alam naman natin, ayan, parang nawala na yata yung kabila. So, ayan. Napagod na. Napagod na kasi kahit sinong presidente nariyan ang mga yan. Hindi natatapos yan. Walang kakontentuhan yan. Ang totoong boses ng sambayang Pilipino ay dinideklara ang punong salaring kriminal na may pananagutan sa kaguluhan at pagkalumpok ng ating bayan. Walang iba kundi si Bongbong Marcos Jr. at ang kanyang kasabwat na si Martin Romualdez. Doon dapat nakatumbok ang paniningil ng mamamayan, hindi ang pagliligaw at panlilito sa katotohanan. Wala ang mga flood control na ito, ang manubang panunumbalik ng pangurakot. Lahat ng ito ay walang dahilan. Kung wala si Marcos, sila ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng ganitong uri ng lipunang nanunugpok sa ating kalagayan ng kahirapan ngayon. I-coinbit na yan! Coinbit! 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 Dito lang tayo. Dito na tayo. Mga pinakalawan ng mga panlaw at isino ka na. Yan ang ating dapat itakwil. Dito lang tayo sa ating hanay. At tayo ay magkakaroon ng kalapang pagkakaroon at magkalapang paghahayag mga kabayan. Corn babe! Corn babe! King Inano! Magpapasay na ko sa ikak, suyorin ko kayo sa bundok. Pangkila mo, pangkyo! Yun pala! Ginagawang terorista. Yes! Subok na subok mo na, partner! Yes! Diyan tayo nang galing. Lag! Panawagan ng mamamayang Pilipino. Hindi naman Watawat! 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 kundi ang panawagan CPP, NPA, NBA, ibasura. 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 CPP, Ito! Bandera natin oh! Bandera! Bandera ng Pilipinas! Bandera ng Pilipinas! Ito! Pilipinas! Nagkatanda kayo! Pilipinas! Bandera ng Pilipinas oh! Ay! Bandera ng Pilipinas! Saan kayo? Layas na! Lumayas na! Oo. Yan ang grupo na naka-ambush ng mga polis at sundalo. Sandali, partner. Mga kasamang mga lalaki, please! Puntahan natin doon sa dulo. Barricades natin doon. Barricade po natin doon. Para At may paparating. ma-preserve po ang ating area of assembly. Mapayapa. Ayan, i-marshal natin dyan. Mapayapa lang tayo, kalmado. I-preserve natin ang area of assembly natin. Ewan ko lang, partner, kung nahuli na ba nila si Senator Jinggoy. Mukhang hindi pa, partner. Nag-submit pa yata ng motion, urgent motion for Yes. judicial determination of probable cause. Kung i-grant yan, hindi mag-stay ang warrant, partner. Oo. Hayaan nyo na po, yung mga ambush ng pulis at sundalo, lumayas na. Ay, mga kasama, ito po, pag inaresto si Senator Jinggoy Estrada
ay ito ay hudyat ng isang pagkakaisa ng ordinaryong Pilipino at iba-ibang sektor sa pagkakaisa ng lahat upang labanan ang mapang-aping administrasyon nito. Tama! Nauna pa na ipakulong sa Senador Jingo Estrada, samantalang ang nagtestigo si Bernardo lang. Pero ang daming testigo na nagtuturo kay Marcos at kay Romualdez ni isang kaso, wala. Alam na natin, hokus-pokus. Dahil ang ombudsman ay instrumento ni Marcos at ni Romualdez para supilin ang paninindigan ng matitinong mga senador. Tama. Kaya tayo, partner, ay tuloy ang pagkikipaglaban dito sa harapan ng Senado upang protektahan ang ating 13 magigiting na senador. Dahil dito sa 13 magigiting na senador, dito natin makakamit ang tunay na hustisya tungkol sa flood control issue. Ayun, partner, sa pagsisimula, tawagin muna natin sa pagkikipagkaisa ang retired general mula sa uniform sector. At ito, Rose Pandaranks. At siya ay retiradong general mula sa hanay po ng ating uniform services. Walang iba kung hindi si General Warlito Pascual Salonga Daos. Ayan, pakinggan po na. Retired Colonel Contapay, please prepare also. Okay. Magandang hapon po, mga kapwa ko Pilipino. Nandito na naman po kami para sumuporta sa ating hadikain. Pangalagaan natin ang dignidad ng Senado ngayon. Napipinto po ang pag-aresto sa bawat membro ng majority group. Ginagawa po nila lahat ng paraan para iwasan yung pagbubukas ng maleta. Dahil iniiwasan nilang ma-organize yung Blue Ribbon Committee. Pag nabuksan po ang Blue Ribbon ang pag-imbestiga at iayat ang katotohanan na lahat ng magnanakaw hanggang sa pinakapinuno diba yung mahahakot o maibubunyag. Ito na po ang magiging hudyat ng pagbabago ng ating bansa. Dahil tinatawagan ko po ang lahat ng Pilipino. Pag napatunayan po natin na totoo ang lahat ng ebidensya patungo sa lahat ng mga magnanakaw hanggang sa master, pinaka-master nila, ay kakalagkarin po natin sila sa kanilang mga upuan, sa mga aircon ng Kongreso, yung mga congressman na involved sa pagnanakaw ng ating bayan. Yung mga senator din, wala tayong pipiliin po. Basta may kasalanan. Nauso po yung term, kakalagkarin. Kaya, ako po'y nagsusumamo din sa kapwa ko Pilipino, sa kapwa ko retirado ng serbisyo. Pangunahan po natin pag kondisyon po pag lumabas sa investigasyon ng Senado ito ay may karapatan na po tayong hatakin sila, tanggalin sa posisyon. Kaya magmuni-muni na po yung may kasalanan. Kaya natatakot sila napuksan na naman ang investigasyon. Hinaharangan nila lahat ng paraan. Unti-unti nila kinakasuhan yung Magic 13. Pero sa aking palagay, hindi na po magbabago ang numero niyan. Kahiyaan na yan, sabi nga ni Marcoleta.
mas higit pa sa hudas. Ate hudas, yung maghuhudas. Kaya, pasubuan na yan. Papanindigan na nila yan. Kaya sabi rin ni Senator Jinggoy, I'll face kung yun ang, consequences ng kanyang ginawa. Ito, si Senator Erwin, ang mga Tulfo Brothers. Noon yan, nung hindi pa mga senador yan, ang tatapang magsalita, ang tatapang magmura, anti-corruption daw siya. Ngayon, anong nangyari? Nasupal-palan lang ng ilang maleta, putang ina yan, mga putang ina mo. Dahil nagmumura kayo noon, nag-ipiktima ko yun, kay Ramon Tulfo, tigente pa lang ako noon, yung pinakakuya nila. Kung magsalita yung mga yan, bobo, walang silbi, yan ang mga ano nila. Ang lumalapas sa tungalan nila. Pero ngayon, kayong Tulfo Brothers magmula sa kuya ninyo, mga putang ina nyo, sinusupal-palan lang kayo ng pera, nagbago ng ano nyo, kala ko ba ano kayo? Matatapang kayo. Bakit tahimik kayo? Yung pala, kinokontra nyo pag bukas na naman ang investigasyon. Ito rin si Tito Soto. Tito Itbulaga Soto. Si Tito Itbulaga, 5 maleta Soto. 5 maleta. 5 maleta niya. Wala daw, not legal daw yung create ng subcommittee. Ay, naku, inunahan mo na naman. Anong not legal? Inunahan mo na naman ng ano. Basahin mo yung internal rules ninyo mismo. Allowed po ang pag-create ng subcommittee. Hindi na kailangan iyan. Ang mag-create yan yung mother committee. Sino nung namumuno dyan? Si Pia Cayetano. Bakit? Ano intensyon? Para may hahawak ng specific na trabaho tungkol sa flood control scam. Bakit? Natatakot kayo kay Senator Marcoleta? Dahil hindi nyo kayang kinakasuhan na nga si Marcoleta rin ng plunder. Natatawa ako kung bakit plunder. Ito, si Senator Lacson, idol ko noon yan Pare-parehas na galing sa uniform. Ewan ko. Bakit mag-iba ng prinsipyo? Lahatang halata nung siya ang head ng Senate Committee. Parating iwas. Ang daming mga nabanggit na pangalan. Nagbanggit siya ng pangalan, pero ginawa niya? Tinatawag pa niya. Wala, yung pala meron din bagahe. Sumakay pa sa helicopter. Naano nyo naman po alam ko, kayong mga kapwa ko Pilipino, yung kapwa ko, yung wisdom niya ay alam mo kung ano ang tama't mali. Nararamdaman niya yan. Dapat po, ito, palagaan po natin, this is the last bastion ng ating democracy. Huwag natin hayaan masira ng tuluyan ang dignidad ng Pilipino. Gawin natin, sabi nila, sila daw yung naging magulo daw. Ito yung side ng, sila nagpapagulo yung side ng minority bloc Ito lang ang magiging rekomendasyon ko. Ewan ko lang kung tama ako. Dahil matagal din ako naging legislative liaison officer for 8 years po. Ng 2 ahensya. Pag nag-walk out siya,
Pag nag-walk sila, pwede pa-arrestar yan ng Senate President at dalhin sa plenaryo para magkaroon ng forum. Yan po. Or, the other way around. Pag kayo naman majority mag-walk out, kaso lang, hindi magandang tingnan yan. Hindi magandang tingnan. Kaya, sa pagkakaisa na suportahan natin po ang Magic 13. Magandang hapon po. Maraming salamat. Maraming salamat mula kay Retired General Taos. At susunod po na magbibigay ng pakikipagkaisa, tawagin natin. Nakikita ko dyan sa likod si Retired Colonel Mitran. Sir Mitran, are you there? Ikaw ang susunod na magsasalita. Tinatawagan po natin si Retired Colonel Mitran. Nandyan ba si Retired Colonel Mitran? Wala. Tanong, layo, naglalakad. Tanong, Ayan na, coming. ang layo na nilakad. Nandyan na si Retired Colonel Mitran. Para sa grupo ng United People's Initiative, and then si former Congressman Jing Paras, nakita din natin nasa likod. At umuulan-ulan at tayo ay sabay-sabay na magtitipon. May paparating pa po ng mga kasama. Magsalita ka muna, brother. Retired Colonel Mitran, isa sa pinuno ng mga retired officers mula sa United People's Initiative. Okay, maraming salamat mga kaibigan. Medyo nadili ako dahil palapit na lang palapit yung mga kaibigan natin. Dati ko mga kasama yan dati. Ay, kasama mo pala. Hindi ko pala kasama. So, kanina pa ako nagsasalita, pero ulitin natin para sa hindi nakakarinig. Bakit tayo narito? Bakit tayo narito? Narito tayo upang protektahan ang ating mga senators dahil medyo nandito ngayon ang ating katotohanan. Ano yung katotohanan? Para malaman ng sambayan ng Pilipino, ano ba ang nangyari sa ating bansa. Pag ang mga senador ay makapagsimula, lalo na doon sa 12 brave soldier, at makapagsalita at makita sa media, matitwist ang pag-iisip ng mga ibang Pilipino at mga kasama kong NUP. Dahil ang katotohanan nandun sa 18 soldiers. Nandun ang katotohanan at susundan pa ni Saldico. Pag nagkaroon at nagpayagan ng online meeting o online questioning, malalaman natin ang totoo. Ayaw nila. Ayaw ng administrasyon na maipatuloy ang investigasyon ng flood control dahil sila ang pasimuno sa flood control na binibintang kay dating Pangulong Duterte. Ang katotohanan, 2024 na sa suna niya na ipagmalaki niya ang 550 billion flood control project. After 2 days, nagataan ang Marcos administration. Binaha ang Pilipinas. Ngayon, binahanap yung 550 billion. 2004 yun Tapos, lumipas ang suna noong 2025. Ang sinabi niya lang sa mga congressman, mahiya naman tayo. Ay, kayo pala. Hindi ko naintindihan. Mahiya tayo. Kasi kasama siya doon. Umabot ang 2026 sa suna niya, ang pinapalabas ng mga taong bayad na nalinlang natin, sa suna ni Pangulong Marcos, 2026 siya daw ang nagpa-imbestiga. Anong kalukuhan na naman yun? Ang talaga nagpa-imbestiga ng una ay si Senador Marcolita.
Kaya nga tinanggal nila sa Pluribus Committee. Kasi palabas na, nilitaw ng katotohanan. Nagkaroon ng tulita. Napalitan si Senador Escudero, napalitan ni Tito Soto. May tandi kasi ang dalawa na yan, si Tito Soto at saka si Senador Lacson. Sabi ni Marcos, hindi pala si Marcos, hindi ko alam, basta sino bumulong sa dalawa, pasukan niyo ang Senado. Mitirano kayo dyan eh. Kaya ninyo paikutin ang Senado eh. Mitirano kayo dyan eh. Ayun, pinaikot ka ang Senado. Hindi lumabas ang katotohanan. Di ba? Hanggang ngayon, walang katotohanan. Ang masakla pa rito, yung mga nagsasalita ng katotohanan, yun ang pinapakulong nila. Ako, mabuti na lang, hindi pa kami si Kay Eric, nakasurvive lagi. So, mga kaibigan, kaya nandito kami, ang grupo namin, ng United People's Initiative at ano pa mga grupo dito narito ngayon. At ang Filipino Guerrilla Forces ito, nakikita niyo Filipino Guerrilla Forces, medyo na nahimik ito kasi wala namang kalaban. Kaya nanahimik ang Filipino Guerrilla Forces. So United People's Initiative, pagkaisay natin ang Pilipino para mapagtagumpayan natin ang katotohanan. Katotohanan lang po kami dito. Wala kaming ibang layunin kung hindi lumitaw ang katotohanan na binabaliktad nila ang mga Duterte daw, ang magnanakaw. Tingnan nyo, ang galing nila maglaso ng kaisipan. Ako nga nagtataka eh. Nagtataka ako sa mga kabaro ko. Pag nababasa ko ang pag-uusapan nila, parang tutak Marcos pa rin eh. Pasensya lang mga kabaro ko yung nag-iisip, hindi ko nila lahat pasensya mga kabaro. Pag sinabi kabaro, pulis, sundalo, coast guard, ano pa man yan, naka-uniforme. Parang utak Marcos pa rin na sinasabi nila ang makasalanan Duterte. Tandaan nyo, kapulisan at sundalo, 40 years akong naging nasa AFP, more or less 40 years, 39 plus. Mga kababayan, hindi ko na naramdaman, hindi ko naramdaman ang sagana sa military ng mga ibang nakaraang presidente. Totoo lang yan. At ang masakla pa, mabuti lang isinamang pensyonado doon sa increase. Biro mo 100% increase. Nagulat ako. Sa more or less 40 years ko, hindi ko naramdaman ng increase. Kuminsan ay increase 5%. Ay, kay Juan Marcos pala yun. 5%. Biro mo sa loob ng 6 years, 15% lang ang kanyang i-increase. Si Pangulong Duterte, 100%, more or less. So, ang layo. Tapos, ang mga sundalo at pulis ngayon, mapupurma. Ang gaganda ng baril nila, ang gaganda ng uniforme, ang kanilang mga pagkumbat, magaganda. Pero sa panahon namin, magagandang itapon. Magandang itapon sa tutulang. Ang kumbat namin noon, isang buwan lang na kaiikot kami sa kabundukan, sira na. Ganun ang buhay namin. Kaya masarap ang buhay ng sundalo at pulis ngayon. At binibigyan ng high regard ang kasundaluhan at ang kapulisan o ano pa may ibang uniforme. Tandaan niyo mga kaibigan, si Pangulong Marcos, hindi yan makatao, hindi yan makasundalo pulis. Ginagawa niya lang uto-uto ang pulis at sundalo. Bakit ko nasabi? Malita-malita yung binigay sa general eh. Ito sa patrolman at saka private, ang binigay 5%. Nakakaisulto, di ba? Nakakaisulto. Tapos, hindi, wala tayong magagawa. Kasi, sumusunod lang sila sa utos. Sumusunod lang sa utos na illegal. Sabi mo, illegal. Pero yung nasa baba, nagiging legal. Pero yung galing sa taas, illegal. Pag down the line, hanggang sa, anong tawag sa mga ibang kwan, hanggang sa tiniente, nagiging legal na. Nagiging legal na pagdating sa lieutenant. Kasi follow orders lang naman kami. So, mga kaibigan, mga kasama, nandito kami upang protektahan namin ang mga senador na hindi mapasok ng mga demonyo.
Ngayon, na-arresto na ba si Ginger Estrada? Wala pa! Pilit nilang i-arresto si Ginger Estrada para sila naman maghahawak ng ating majority. Sa kanya. Ha? Sumama na. Sumama. Pero hindi pa natin nakukonfirm yun, ano? Mamaya magkukonfirm yung nakakonfirm talaga. Oo. So, kung sumama, wala tayong magagawa kasi sumama eh. Pero kung ayaw niya, taong bayan! Handa ba tayo? Yeah! Taong bayan! Handa ba tayo? Yes! Handa tayo ipaglaban ang karapatan. Ang sinasabing legal yung action nila. Yung nga si Pangulong Duterte nga eh. Alam naman natin na illegal eh. Pero nagiging legal. Kasi sumusunod lang naman yung mga tuta ni Marcos. Ano? So yun lang mga kasama. Narito tayo sa Senado upang protektahan ang ating mga senador para lumabas ang katotohanan. Maraming salamat! Mabuhay ang Pilipino! Maraming salamat, retired Colonel Metran mula sa United People's Initiative. Bago po ang isa pang retirado, tawagin muna natin para magbigay ng kanyang pagpapahayag ang pinuno ng katipunan ng mga mamamayang para sa bayan Kampilan. Walang iba, ang dating political advisor ni Pangulong Rodrigo Duterte, dating Congressman Jing Aras from Kampilan. Maraming salamat kay Eric Celis. Mga kababayan, andito po kami ngayon Sa ka-importanting tao. upang bigyan natin halaga ang demokrasya. Nagkaroon na po ng pagbabago ang Senado. Nahalal ang 13 na mga senador sa fair and square election. Pero hindi tumitigil ang mga kawatan na palitan na naman muli ang mga senador na nagwagi na bilang 13 na mayoriya sa Senado. Isa-isa nilang sinasampahan ng kaso, kasabwat ang ombudsman, kasabwat ang NBI, kasabwat ang PNP. Pero ako, kayo dyan na mga inosente na mga miyembro ng kapulisan, wala po kaming hinanakit sa inyo. Dahil alam namin sa puso at diwa nyo, naniniwala kayo na ang inyong amo na si Bangag, alam nyo na siya ang mastermind ng pagnanakaw. Sabi ni Saldico, 1 bilyon, 100 bilyon ang in-insert ni Marcos Jr. Sabi ni Saldico, doon sa 2024 at 2025 budget. Malaking halaga yung 100 billion para sa katulad ng panahon ni President Duterte na tinaasan ang mga sweldo ng armed forces at sa mga kapulisan. Pero kayo ba? Binigyan lamang kayo ng 350 allowance. Hindi kayo nabibigyan ng salary nyo. Maski ulan at init, ginagamit kayo para isuppress, iharas ang mga taong bayan, mga kababayan. Pero kami nagpapasensyahan lang dahil na tingin ko nasa undeclared martial law na tayo ngayon. Kaya mga kababayan, nagtipon-tipon tayo kasi may mga peke na nagsisigaw na Marcos resign daw. Pero Duterte resign din. Pero sa katotohanan, si Marcos ang nagbabayad sa kanila para pumunta sila rito at magsagawa ng protesta. So, yun po mga kababayan, nandito tayo para bigyan natin ang halaga ng demokrasya na dapat protektahan natin ang 13 dahil sila na ngayon ang mayoriya at ang kanilang
tinutumbok sa pagtayo ng bagong Blue Ribbon Committee ay mananagot si Marcos, si Romualdez, yung sina Bersamin na sila ang nagtago ng trilyon-trilyon na pera ng ating mga kababayan, ng mga taxpayers. So, andito po, dinidepensahan natin ang anti-corruption movement ng mga naninindigan para sa patungo ng reforma sa ating bansa. Kaya kayo po, alam ko, sooner or later, ilalabas niyo na kung nasa puso ninyo at diwa. Alam ko, nagtitimpi, alam ko may mga puot kayo sa sarili nyo. Dahil alam niyo na ang mga isyu sa pagnanakaw ng mga buhaya sa Kongreso, mga kababayan. So, hindi na po, sabihin pa ang marami na ninyong alam. Hinihikayat ko kayo, magkaisa tayo para bigyan natin ng depensa ang 13 na senador na magsagawa ng investigasyon para mapatawag si Romualdez, mapatawag si Bersamin, si Adrian Bersamin, si Jojo Dadis, yung 18 Marines, si Secretary Pangandaman na yung nag-release ng unprogrammed funds na nanggaling sa PhilHealth, 60 billion na para sana sa inyo. Pagpunta nyo sa hospital, free lahat, pero inaukaw ni Recto, inaukaw ni Marcos ang 60 billion na pera ng PhilHealth, mga kababayan, at nilustay lamang sa flood control ng Ghost Project. Yun po ang nangyayari sa ating bansa. So, andito po tayo. Huwag tayong umalis hanggang maprotektahan natin ang ating mga senador. Ayun, si Jinggoy Estrada unang biktima. Susunod nila si Marcoleta, susunod. Gusto nilang malagas lahat para hindi madiskubre. Hindi madiskubre ang pagnanakaw ng mga alipores ni Marcos na trilyon-trilyon po ang salapi na pinagbibili nila ng mga helicopter, mga aeroplano, mga bahay sa Forbes Park. Ito po ang mga magnanakaw. So, magandang hapon po sa inyo lahat. Magkaisa po tayo at ating paninindigan ang ating bilang mga Pilipino, bilang mga miyembro ng mga Pilipino na naghihirap ngayon. Napakataas na ang dollar exchange. Napapataas na ang inflation. Ang tataas ng presyo ng mga bigas, mga iba pang mga nabibili sa palengke. Pero walang ginawa si Marcos. Nagbiyahe na naman, lumustay na naman ang pera sa Japan. Pero anong napapala niya? Anong sigaw ng mga Pilipino doon? Kawatan, 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 kawatan. Marcos, Marcos, magnanakaw. Marcos, Marcos, magnanakaw. Marcos, Marcos, magturo. Yun po sigaw ng mga Pilipino din. Yun ang sigaw ng mga Pilipino. In English, in Tagalog, and in Japanese. Yun po, mga kababayan. Mabuhay ang mga PNP na nagsikribisyo dyan. Siguro, malayo na ang pasensya nyo. Pero konting panahon na lamang. Magbabago na.